Sa isang paaralan, may tag-iisang guro sa bawat seksyon ng ika-6 na baitang. At ito ay sina Binibining Aluhasin at Ginoong Katugal. Dito ay ipapakita nila kung ano ang tama at maling asal ng isang guro. Magandang umaga, class. Magandang umaga po, ma'am. Kamusta naman kayo lahat? Okay lang ako. Mabuti naman kung gano'n. Maaari na kayo umupo. Salamat po. Ngayon naman, dala kaya ay tungkol sa pagula. Sino pong may alam? Geraldine, napapansin kong matumbay ka ngayon. Ayos ka lang ba? Ma'am, may problema ko sa bahay. Maaari mo aking kailangan sa oras. Ganun ba? Nakakalungkot naman marinig yan. Kung nais mo lang makakausap o makakalabay, ay pwede mo lang akong lapitan. Ma'am, palagi naman ganyan si Geraldine. Araw-araw na lang may dalang problema. Rika, Iha, hindi ko mawari kung bakit palagi kang galit kay Geraldine. May nagawa ba siyang mali sa'yo? Ganyan ba talaga ang tamang asal sa mga kapwa mo estudyante? Ha? Class, makinig kayo mabuti. Importante na maging magalang kayo at may respeto sa kapwa ninyo. Dahil hindi ninyo alam kung anong pinagdadaanan nila. Okay? Ipinakita ni Binibining Aluhasin ang kanyang malasakit sa kanyang estudyante na nangangailangan ng gabay at karamay sa kanyang problema. Ipinapaalala rin niya sa kanyang mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagiging magalang at marespeto sa kapwa. Biglang dumating si Ginoong Katugal sa classroom na nakasimangot ang muka. Magandang umaga. Di ba kayo magbibigay sa tigil nyo? Bakit hindi rin basura yan? Ha? Ilang beses mo ba kayo sa pinabihan? Kada uwi nyo, inisan nyo kami sa italaran nyo. Ay, naku, pagbibigat. Di ba kayo nakakaigil sa dyan? Matigas na talaga yung ulo nyo. Sige, sisimula tayo. At kayo nagawa na yung mga assignment? Yes, sir. Ikaw, Hiro. Sir, pasensya na po na ikaw po kasi sa bayan ko. Hindi ko na po pinalitan kung mali po ako. Ikaw na naman. Wala ka na namang assignment. Puro ka dahilan. Ganyan ka lang lagi. Kung ganyan ka lang lagi, sana hindi ka nag-aral. Hindi ka nagpapaka. Anak, nasira ng araw ko. Wala kang tanong ko. Kumuha kayo ng isang buong bond paper. Magsulat kayo ng common answer. Ha? Punuin niyo yung papel, ha? Hindi ba naman nasa sa oras? Answer. Sir, hindi topic. Sabi ko ng bond paper, eh. Kaya sa ulo mo, ha? Ipinakita ni Ginoong Katugal na wala siyang pakialam o respeto man lang sa kanyang mga estudyante. Sa halip ay ipinahiya at sinabihan niya pa ng mga hindi kaaya-ayang mga salita ang kanyang mag-aaral na maaaring magdulot sa hindi inaasahang pangyayari. Nakipagkwentuhan si Ginoong Katugal kay Binibining Aluhasin tungkol sa mga pinaggagawa ng kanyang mga estudyante. Ito yung mga estudyante mo. Sipag, mababait. Sa akin, naku, puro tamad.
Bobo ka. Sir, huwag naman ganun. Huwag mo namang gusto agad ng mga estudyante. Alam naman natin na may mahalaga ang respeto at paggalang sa ating larangan. Alam ko naman, Pilipini. Pero minsan talaga hindi ko iwasan ng mga no? Kasi hindi tigas sa mga ulo lang. Minsan gusto ko na silang batuhin ng eraser. Pero huwag mo namang umapay sa punto na masasaktan mo ang mga estudyante. Responsibilidad natin bilang guro ang maging mabuting halimbawa sa kanila. Magiging maka-apekto ang ating asal sa kanilang pagkatuto at pagkatuto. Ang guro ay hindi lamang tagapagturo, kundi tagahubog din ng kinabukasan ng kabataan. Kaya mahalagang sundin ang wastong ethical standards upang maging inspirasyon at maging mabuti